sa hapong ito, ako po ay, ang ipapahayag ko pong salita ng Diyos ay hango po sa aklat ng Exodus o Exodus sa Tagalog. Ito po ay Exodus chapter 1 to chapter 14. So bali, ikukwento ko po kasi kung babasahin po natin, medyo mahaba po. Ito po yung pangyayari na kung saan yung mga Israelita po kung paano po nakalaya sa bansang Ehipto. Dito po makikita natin at mababasa natin na mahabang panahon po na naging alipin ang mga Israelita sa bansang Egypt. Umabot po ng 430 years. Imagine, 430 years po ang naging slaves o alipin ang mga Israelita po sa bansang Ehipto o sa bansang Egypt. At nung panahon po ngayon, tinawag po ng Panginoon si Moises. Siya po ang inatasan o inutusan ng Panginoon upang palayain ang kanyang bayan, upang tulungan ang mga Israelita na nandoon sa bayan ng Egypt. Yung Pero po naman, yung po ang tawag sa pinakahari po ng Egypt. Pero po ang tawag doon o Parao. Sadyang matigas po yung puso niya. Napakatigas po ng puso niya. Hindi po siya basta-basta pumapayag na palayain yung mga Israelita sa bayan nila. So ang ginawa po ng Panginoon, alam niyo po kung anong ginawa ng Diyos? Nagpadala po ng maraming salot o iba't ibang klase ng salot sa bayang ito. Alam naman po ninyo, pag sinabing salot, madami. Tama po ba? So, once na magpadala po ng salot ang Panginoon, syempre, madami yan. Pero ito po ang nakaka-amaze talaga ang Lord. Once na nagpapadala po siya ng salot, hindi po naaapektuhan yung mga Israelita sa bayang yon. Kundi ang naaapektuhan lang po yung mga Ehipsyo o yung mga Egyptian. So once na magpadala ng salot ang Panginoon, pumapayag yung Pero na palayain na sila kasi naaapektuhan po sila. Pero once na alisin ng Panginoon o ni Yahweh yung mga salot, andyan na naman yung pagmamatigas niya. Hindi na naman siya papayag. Hanggang sa maraming beses na nagpadala ng salot ang Diyos, ganun ang gagawin ng Pero, papayag, tapos biglang babawiin, hindi na naman siya papayag. Umabot po ito ng 10 klase ng salot, hanggang sa dumating na po yung pagkakataon na ikinamatay na po ito ng anak na lalaki ng Pero. So doon na po, totally na pumayag ang Pero na palayain ang mga Israelita. So, nang marinig po ng mga Israelita na sila ay pinakawala na o palalayain na, dali-dali po nilang kinuha yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga ikinabubuhay, yung mga alaga nilang hayop. Pagkatapos isinama din po nila yung mga kani-kanilang pamilya. At dali-dali po silang nilisan nila yung bansang Egyptian at sila po ay naglakbay patungong Ilan. At habang naglalakbay po sila, eto na naman po yung Pero nagbago na naman po yung kanyang kaisipan at sinabi po niya sa mga alipin niya, bilisan ninyo, habulin ninyo mga Israelita. So ito na naman po. Nung naglalakbay po ang mga Israelites, nakita po nila na wala na po silang madadaanon o patutunguhan kasi yung nakita po nilang nasa harapan nila ay Red Sea. At yung nasa likuran naman po nila, mga Ehiptong humahabol sa kanila. So dito po ay babasahin po natin yung susunod na mga pangyayari sa Exodus or sa Exodo chapter 14 verse 10 to 12. Pwede po bang paki-plus ng verse na to? Okay? So yun po, ang sabi po sa verse 10,
Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita na makita nilang dumarating ang Paraon at mga Ehipsyo. Dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inalis mo kami sa Ehipto, tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi namin sa iyo na huwag na kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. So, nung nandudoon na po sila, di ba? Nung nandudoon na sila, napapalapit na yung mga kaaway, takot po ang nanaig sa kanila. Sinisi po nila si Moises. Sinabi nila, hindi na sana kami sumama sa iyo. Mas gugustuhin pa namin, kami ay maging alipin kaysa kami ay mamatay dito sa ilang. Na alam nila, na once na sila ay maabutan ng mga Egyptian, ano mangyayari sa kanila? Sila ay papatayin. So mga kapatid, lahat po tayo ay may mga pinagdadaan ng pagsubok. Lahat po tayo ay may mga Red Sea ng ating buhay. Lahat po tayo, iba't ibang klase ng pagsubok. Siyempre tayo, tao lamang po. Kahit sabihin mo na ikaw ay Kristiyano, makakaranas ka ng pagsubok. Tama po ba? Sa pagsubok natin ito na nararanasan, hindi natin alam kung anong ating gagawin. Minsan sasabihin natin, hindi ko kayang solusyonan, walang solusyon na nararanasan sa problema nating kinakaharap. Sasabihin mo, Lord, ang mga pagsubok na ito. So sa pagsubok na ito na darating sa buhay natin, syempre, apektado ka. Minsan nga, sa problema mong ito, apektado ka dahil involved ang iyong pamilya. Involved ang iyong husband, ang iyong wife, involved ang iyong mga anak, involved ang iyong mga mahal sa buhay. Buti sana kung ang pagsubok na ito ay ikaw lamang, sa sarili mo lamang, at masasabi mo, kayang-kaya ko kasi sarili ko lamang. Pero kasama sa problema mo yung iyong pamilya. So hindi lamang kapakanan mo ang iniisip mo, kundi kapakanan din ng iyong pamilya. Tama po ba? Kaya lang tatanong mo, sasabihin mo, ano ang gagawin ko? Paano ang gagawin ko? Yun po ang masasabi natin. Pag sa mga problema natin hindi natin makaya, yun ang ating sasabihin at itatanong natin. So hayaan po ninyo na sa hapong ito, yung title o yung mensaheng ibibigay ko po sa hapong ito ay may titulong Dead End. Yan, Dead End. How to pass on our own Red Sea. Dead end. Paano daw natin malalampasan? Paano natin matatawiran? Paano natin magkakaroon ng solusyon yung mga Red Sea? At sinasabi pong Red Sea, yung mga problema sa ating mga buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kapwa manggagawa sa Panginoon, nais pong isipin ninyo, alam ko ang bawat isa sa atin ay may mga pinagdadaan ng Red Sea ng ating mga buhay. Tama po ba? Sino dito ang walang pinagdadaan ng problema o pagsubok? Pwede po bang itaas ang kanyang kamay? Wala po, syempre, di ba? Lahat po tayo ay dumaranas ng pagsubok. Marahil, meron po dito na may problema sa kanyang bulsa. Tama? May tumatawa. Agree? Marahil, wala siyang pambayad ng, pambayad ng bahay. Dinalaw pa ni Judith. Kilala niyo po kung sino yung Judith na sinasabi ko na dumadalaw sa bahay natin? Judith ng Meralco, Judith ng Maynilad, yan po. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos sa mga bisitang dumarating sa bahay natin. So yan po ang mga nararanasan nating problema, tama po ba? Meron din naman pong mga problema na relasyon sa kanyang asawa, relasyon sa kanyang anak, yung relasyon niya sa kanyang pamilya, sa kanyang kapatid.
Marahil, meron din po ditong iba na merong health problem, na minararamdaman sa kanyang katawan pero hindi siya makapagpa-check up. Meron naman pong minararamdaman sa kanyang katawan nang siya ay magpa-check up. Meron pong nakitang kakaiba ang Panginoon, ang doktor sa kanyang physical na katawan. At marahil may ilan po sa atin na problemado sa trabaho. Wala siyang trabaho o meron man siyang problema sa kanyang trabaho. At marahil meron naman din po sa atin na matitinding problema ang nararanasan. Tama po ba? Sino po dito na ako lang ang nakakaranas ng pagsubok o problema sa buhay? Di ba lahat po tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. So hayaan po natin na ang problemang ito ay i-comfort tayo ng Panginoon. Tama po? Ang Lord ang magko-comfort sa ating mga nararanasang pagsubok o mga resi ng ating buhay. So, ano po ang dapat natin gawin? I-comfort tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng wisdom na ibinibigay niya sa Kanya. At kung tayo ay i-comfort ng Panginoon, makakatawid po tayo sa Red Sea na tinatawag natin. Tama po? At meron po akong ilang bagay na ibabahagi kung paano natin mapapagtagumpayan yung Red Sea ng ating buhay. How to pass on our own Red Sea. Number 1, don't allow your Red Sea to become your Dead Sea. Amen. So yun po, ang sabi po sa Exodus 14, chapter 14, verse 13 to 14, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyon. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Wala kayong gagawin anuman. Mga kapatid, once na tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, hindi po natin pwedeng sabihin na dead end na o end na. Halimbawa, nadapa ka na nga sa pagsubok. Kailangan ano po dapat natin gawin? Kailangan tayo ay babangon. Hindi po natin pwedeng sabihin na pag ikaw ay magpagsubok, lalo kang lulugmok sa pagsubok at hindi mo ilalapit, hindi mo idudulog sa ating Panginoon. Kundi once na magkaroon tayo ng pagsubok, sinasabi ng Lord, hindi dito nagtatapos, kundi dito nagsisimula. Dahil once na mapagtagumpayan po natin ang ating mga pagsubok, once na tayo po ay tumawid sa kung anumang pagsubok o sa Red Sea, at ilalapit natin to sa ating Panginoon, asahan po ninyo na mga pagsubok natin ay mayroong solusyon, na mayroong katugunan. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Amen. Tingnan po natin yung Red Sea na kinakaharap ng mga Israelita, di ba? Nagpapakita po ito ng tulay sa bagong buhay mula sa pagkaalipin. Kasi po, meron pong pangako ang Diyos sa kanila na promised land o tinatawag na lupang pangako, na kung saan, yung pong lugar na sinasabi niya na lupang pangako sa mga Israelita. Kanya nga lang, kailangan po sila ay mahiwalay o sila ay tumawid sa lupang pangako. Kailangan sila ay tumawid sa Red Sea. Kung tayo ay may mga problema, kailangan po natin na tayo ay dumaan o tumawid sa Red Sea. Ay paano kung sabihin mong, Lord, kailangan ko po ng pera sa mga sandaling ito. Kasi kailangan ko po dahil pan-tuition po sa anak ko. Pambayad po namin ng renta ng bahay. Panginoon, may problema po ako. Solusyonan ninyo sa mga oras na ito. Kailangan ko ng blessing. O kung ano man ang hinihingi mo sa Diyos. At itatanong sa iyo ng Panginoon, anak, willing ka bang ikaw ay tumawid sa Red Sea? Yun po ang itatanong sa atin ng Diyos. Sasabihin mo noon, ay Lord, wag na lang. Ayaw kong tumawid sa Red Sea. Hindi ako tatawid sa Red Sea. Sasabihin sa iyo ng Panginoon,
don't expect your promised land. Tama po? Once na tayo ay hindi tumawid sa Red Sea, hindi po natin makakamtan yung pangako ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po natin masusolusyonan kung ano man yung mga problema na ating nararanasan. Ang kailangan, ano po dapat natin gawin? Tayo ay tumawid sa Red Sea para makamtan natin yung mga hinihingi natin sa ating Panginoon. Amen. So ang tinatawag po ditong Red Sea, nagre-represent po ito ng promotion from God. Wow, ang ganda, no po? So ibig sabihin, once na malampasan natin, makatawid tayo sa Red Sea, asahan mo kapatid, magle-level up ka. May promotion ka na nagmumula sa ating Panginoon. Sige po, pwede po mapalakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So ang kinakailangan natin gawin, tumawid tayo para yung pangako ng Panginoon ay ating matanggap. Amen. At ang isa pong nakita ko po dito kung bakit ninais din ng Diyos at nais ng Diyos na sila ay makatawid sa Red Sea. Nakita ko rin po dito na nakita po ng Panginoon na na-adapt na po nila yung mga ugali. Na-acquire po nila yung culture and yung attitude ng mga Egyptian. Eh ikaw ba naman ang tumira ng 430 years? Eh di siguradong naging pusong Ehipsyo ka na rin. Dito po naalaala ko po nung nag-work pa ako sa abroad. Kasi nag-work pa ako sa abroad year 1986 to 1996. Tama po. So, ibig sabihin, 10 taon po ako nagtrabaho sa abroad, sa bansang Kuwait po. Naalala ko po nung, bago pa lang dating ako doon, eh syempre hindi ako marunong magsalita ng Arabic. Tapos yung employer ko naman, kaya medyo nagka-problema po ako. Hirap po mag-adjust. Yung employer ko, hindi naman siya marunong mag-English. So, English ako ng English, ang sasabihin niya sa Arabic, no Engelensi, no Engelensi. Ang ibig sabihin po noon, hindi ako nakakaintindi ng English, hindi ako nakakapagsalita ng English. So, yan na nga po, kamot ako, problema. Kahit anong English ang gawin ko, sabi ko, ang hirap-hirap mag-English, tapos yung pala hindi maintindihan. So, nakakaunawa lang po yung employer kong lalaki. Ang kaso, ang alis niya ng umaga, ang balik na po niya ay gabi. So, ganun po. So, sa bawat araw na dumaraan, kinakausap ako ng employer ko na babae, yung mga anak niya ng Arabic. So, sa madalit salita, natutunan ko po ang salitang Arabic. Wala pa nga pong 1 taon, na-promote ka agad ako. Kasi nakita nila kung gaano ako magsalita ng salitang Arabic. So, inassign po ako ng employer ko sa isa sa kanyang tindahan. Yun po kasi ang business ng employer ko na marami po siyang tindahan ng mga sapatos. So, inassign po niya ako sa isa niyang tindahan ng sapatos na ako po ang nagmamanage. So, kasi sa tindahan ngayon, kasi ang mga customer po namin ay halos mga Arabo. In short, Arabic po araw-araw ang sinasalita ko doon. Nakalimutan ko na nga pong magsalita ng English. Sabi ko nga po, pag nag-uusap sila sa loob-loob ko lang, ay, hindi niyo ako kayang ibenta o ipagbili. Kasi kahit nag-uusap po yung mga Arabo, alam ko po kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Yun po ang nasabi ko sa sarili ko. Dahil alam ko na, naintindihan ko at nauunawaan ko na ang salitang Arabic. So yun po. At maging yung mga pagkain nila doon, gustong-gusto ko na rin po. Paborito ko na rin yung mga kinakain nila doon. Pati nga po yung style ng pananamit, nakuha ko na rin. So ibig sabihin, parang Arabo na rin ako. Sabay ganon. So, pag sila po ay nagbabakasyon, isinasama din nila ako. Nagbakasyon po sila sa Bahrain, sa Jordan, sa Saudi. Halos yung Saudi nga po ay nalibot ko na. Doon ko nga po nakilala yung aking loving husband. Bakit napapunta na tayo doon? Doon ko po siya nakita at doon ko po siya nakilala. Pero alam ko, ang Lord ang nag-allow nun. Inalaw ng Lord na kami ay magkakilala. Hindi po sa bansang Pilipinas, kundi sa ibang bansa pa po kami nagkakilala.
Pero pag pumupunta po kami ng Saudi, eto na naman po. Kasi sa Saudi, sasabihin nila, ito ay Holy Land. Kailangan pag tumungtong ka ng Saudi, yung style ng pananamit mo, iba na naman. Siguro meron po ditong nakakita na kung paano manamit ang mga Arabong babae. Meron po silang taklob sa mukha, yun po itinatawag na burga, tapos sa ulo, hijab naman po ang tawag doon. So nung makarating po kami ng Saudi, halos siguro taon-taon yung pumupunta sila doon eh. Kailangan magsusuot ka na tinatawag nilang hijab, na kung saan hindi pwedeng makita ang iyong buhok. Kailangan magsusuot ka ng tinatawag nilang abaya, yung kulay itim po na isinusuot ng mga Arabong babae na hanggang tuhod, na kahit anong ganda ng isusuot mo, ay hindi rin masisilayan ng ibang tao. So yun po, ganun din po ang isinusuot ko. So sa loob ng 10 taon ko doon, parang na-adapt ko na rin po yung kultura ng mga Arabo. Eh lalo na po itong mga Israelita na kung saan sila ay nag-stay ng ilang taon. Imagine mo, 430 years sila nag-stay sa Egypt. Kung kaya inalaw po ng Panginoon yung Red Sea para pagtawid nila ng Red Sea, yung kung ano man yung mga na-adapt nila, totally mawala ito sa kanila. Dahil napakalaki po ng impluensya ng mga Egyptians sa mga Israelita during that time. So minsan po, dinadala tayo ng Diyos sa problema na kailangan tayo ay tumawid sa Red Sea. Upang linisin tayo at upang ihiwalay niya tayo sa mga kulturang ating na-adapt. Amen po? So, ang ikalawa naman po na how to pass our own Red Sea. Number 2, let your Red Sea become the proving grounds of your faith. Okay? So, hinahayaan po ng Panginoon na tayo ay makaranas ng matinding pagsubok. Hindi naman sinabing matindi kagad, ano? Pero inaalaw po ito ng Lord. Alam niyo kung bakit? Para tayo po ay mag-build po yung ating pananampalataya. At ayaw naman po ng Panginoon na yung ating pananampalataya ay maging stagnant lamang. Ayaw ng Lord na kung saan ka lang nandoon, yun lang ang level mo. Hindi tataas ang antas ng iyong pananampalataya. Minsan kasi may mga pagsubok na darating sa ating buhay, parang feeling natin kayang-kaya natin. Kayang-kaya nating solusyonan, kayang-kaya natin sa sarili na lang, nating kakayanan, sa sarili nating abilidad na hindi na tayo lalapit pa sa Diyos. At minsan naman, may mga problema tayo na unang iniisip ibang tao kagad. Buti na lang wala nun dito. Lalo na pag kaperahan, ang problema, ang iisipin agad, Bombay. Tama po ba? Aabangan si Bombay. Pag hindi niya natagpuan o hindi niya nakita o hindi dumaan, ang pupuntahan, si kumare, si kumpadre, si kapitbahay, si kaibigan, pupuntahan niya para lang, Para lang mahiraman ng pera. Pero alam niyo po, nalulungkot po ang ating Diyos. Kasi saka pa lang siya tatawagan pag wala na. Pag wala nang malapitan, pag wala nang mahinga ng tulong, lalapit sa Panginoon, doon pa lamang sila dudulog sa Diyos. Nalulungkot po ang Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay unahin natin siya. Ang nais ng Panginoon ay ipagkatiwala natin yung kung ano man yung ating mga daladala. Amen. So dito po, nakita ko po, yung sabi po sa Hebrew 11:1, sabi po dito, faith is the substance of things, hope for the evidence of things not seen. So yun daw po mga pangyayari at hindi mo pa nakikita, pero alam mong nandyan na. Yung mga pangyayari na sa piling mo, hindi mo pa nakikita, pero kung ikaw ay may pananampalataya, ayan ay nandiriyan na. Ay yung mga attitude nga po ng mga Israelita, tingnan po natin. Di ba parang mas pinili pa nilang sila ay maging alipin kaysa sila ay tumawid sa Red Sea. Kasi ang pakiramdam po nila, sa pagtawid nila sila ay
mamamatay. Kasi naipit na nga po sila ng Red Sea at ng mga Ehipto na kung saan na pag sila'y inabutan, sila ay papatayin. So yun po ang naging attitude ng mga Israelita. Sarado po yung kanilang kaisipan. Nawalan po yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Hindi po sila lumalapit sa Diyos. At ang pinaniniwalaan po nila yung sarili nilang karunungan. Sinisisi pa nga po nila si Moises sa pangyayaring iyon. Sinabi nila, sana hindi mo na kami isinama pa. So anong attitude po meron ng mga Israelita during that time? Ano kayang ugali meron sila? Marahil ugali na nga po ng mga Ehipto. Meron sila. At yung ikatlo naman po, how to pass on our own battle. Number 3, God delights in faith that reasons, then respond. Kinalulugdan daw po ng Diyos ang pananampalatayang, hindi lamang pananampalatayang may dahilan, yung pananampalatayang nasa kaisipan mo lamang, kundi ang kinalulugdan daw po ng Diyos ay yung pananampalatayang ikaw ay nagre-respond or yung working faith. Sabi nga po sa James 2:17, faith without work is dead. Ang pananampalataya daw pong kulang sa gawa ay patay. Patay kang bata ka. Amen. So yun po. Kasi kung tayo po ay sasabihin natin, di ba? Sa mga problema natin, ilalapit po, halimbawa, nakaranas po tayo ng pagsubok o yung mga Red Sea na kinakaharap natin, sasabihin natin, naniniwala ka sa iyong salita. Naniniwala ka sa pangako ng Diyos. Lord, naniniwala ako sa iyong salita, naniniwala ako sa pangako mo. Pero kung hindi ka naman kumikilos, wala pong mangyayari. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala lamang sa Panginoon. Sa mga Red Sea na pinagdadaanan po natin, kailangan po nating idulog sa ating Diyos, sa papanong kaparanan. Meron pong napakasimple na kung ano man yung ating mga pinagdadaan ng Red Sea ng ating buhay o yung mga problemang ating nakakaharap, nandyan po ang Panginoon. Sa simpleng kaparaanan. Pero ito po ay hindi lamang po kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Kailangan maging lifestyle po natin. Alin? Ang tayo ay manalangin. Ang tayo ay magbasa ng kanyang salita. Tayo ay mag-devotion. Umattend po tayo ng ating cell group. Napakasimple pero yun po ay effective sa ating Panginoon. Diyan po ang ating Diyos matutuwa kapag ganito ang ating ginagawa. So nakita ko po yung ginawa ng mga Israelita, di po ba? Kulang sila sa gawa eh. Puro sila salita. Kasi nga ayaw po nilang tumawid. Eh ang nais ng Panginoon, sumunod sila. Nandiyan na nga, kumbaga, pinalaya na nga sila. Pero pabago-bago pa rin yung kanilang kaisipan. Parang wala pa rin silang tiwala sa Panginoon during that time. Yung pangyayaring yon sa buhay nila na nakatawid na nga sila, pero yung sisi lagi nilang ibinabalik kay Moises. Tama po? Yung sisi na pag sila ay nakita nila, nandyan na ang mga kaaway. Ibabalik na naman po nila yung sisis kay Moises na sana hindi na lang kami sumama sa iyo. Sana nanatili na lang kaming alipin. Kulang po sila sa gawa. Hindi po nila sinunod yung sinasabi sa kanila. Pero alam nyo, once na tayo ay tumawid, tumaas ang antas ng ating pananampalataya. At the same thing, nakita na yung ating pananampalataya ay may ginawa tayo. Amen. So sige po, pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos?
Kaya nga mga kapatid, kung ano man ang mga pinagdadaanan natin, kung ano man ang mga kinakaharap nating problema, kung ano man yung pinakamatinding problema na ating nararanasan, kung uunahin natin ang ating Diyos, kung ito'y pagkakatiwala natin sa Kanya, kung ito'y idudulog natin sa Kanya na may kasamang gawa, magbibuild po tayo ng faith. Dahil ang nais ng Diyos ay nag-a-accelerate ang ating pananampalataya. Mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo dadalhin sa Red Sea na kung saan hindi niya tayo ililid at hindi niya ibibigay yung kamay niya para tayo ay matulungan o masolusyonan yung mga problemang dumarating sa ating buhay. Amen? So meron lang po akong kwento na bago po ako magtapos, pero ito pong kwentong ito, hindi naman po maiksi, hindi naman po mahaba, pero inspiring kwento po ito, story. Meron pong mag-ama na kung saan, yung bata po ay babae, at yung tatay naman po ay mahusay magluto. So isang araw, lumapit yung anak sa kanyang ama. Tay, ano ba namang problema ito? Miserableng buhay. Ang dami-dami nating problema. Andiyan na yung problema, hindi pa nga natatapos, may problema na naman, may problema na naman, may problema na naman. Ano bang gagawin natin tayo sa problema natin? So yung tatay po, hinawakan niya yung kamay ng anak niya. Anak, sumama ka nga sa akin. Pumunta po sila sa kusina. Pagdating nila sa kusina, hindi na po nagsalita yung tatay. Kumuha po siya ng 3 kaserola. Sa pagkuha niya ng kaserola, nilagyan po niya ito ng tubig, yung bawat kaserola. Pagkatapos, binuksan niya yung kanilang kalan, isinalang yung 3 kaserola. Then, kumuha po siya ng isang patatas na hilaw, isang itlog na hilaw, at ng coffee beans. So, yung patatas, nilagay po niya doon sa isang kaserola. Yung itlog, nilagay naman po niya sa 2 kaserola. At yung coffee beans, inilagay po niya sa 3. So yung bata, yung anak niya, nagtataka, ano kayang ginagawa ng tatay ko? Iisip po siya. Pero yung tatay niya, hindi po siya nagsasalita, hindi po umiimik. So hinayaan lang po ng ama na kumulo yung tubig. Kumukulo, kumukulo. Then, after 20 minutes, sigurado, luto na yon. Si tatay kumuha ng 2 plato at isang mug. Ginawa niya, kinuha niya yung patatas, inilagay sa plate, then yung itlog, inilagay niya doon sa another plate, then yung coffee beans na inilagay niya doon sa kaserola, syempre, naging ano po yun? Naging kape. So doon, sabi ng bata, Tay, ano po bang ginagawa ninyo? Sabi ng ama, Anak, anong nakikita mo? Sabi ng bata, patatas po, itlog, saka kape. Sabi ng ganon. O anak, hawakan mo nga yung patatas. Anong nakita mo? So hinuwakan ng bata yung patatas, nakita niya na malambot. Ay yung itlog, balatan mo nga anak. So binalatan po ng bata yung itlog. Matapos tanggalin yung shell, sabi ng tatay, anong nakita mo anak? Siyempre yung itlog po naluto. Yung dating malambot, tumigas. Then after that, yung kape naman. Ay yung kape, ano pong nangyari? Diba, yung coffee beans, nung inilagay doon sa kaserola, naging kape at naiba ang kulay. So, nung tiningnan ng bata, paghawak niya doon sa sabi niya ganon. So, ibig sabihin, mabango, aroma, sweet aroma. Tumawa po yung bata. Siyempre, nabanguhan siya doon sa kape na nilagay doon sa mug. Sabi ng bata, Tay, ano po bang ibig sabihin nito? Sabi ng ama, alam mo anak, yung patatas,
yang itlog, yang kape. Halimbawa, dumaraan sila sa pagsubok. Yung pagsubok, yung kumukulong tubig. Tama po ba? Pagsubok yun. So, idinaan yung patatas doon sa kumukulong tubig. Anong nangyari? Lumambot. So, ibig sabihin, yung problema naging mahina. Tama po ba? Naging mahina yung problema. Eh, yung itlog naman, nung dumaan doon sa tubig, nakita na tumigas. Yun, alam mo anak, ang ibig sabihin noon, tumigas yung loob mo sa problema na katulad ng itlog. Eh, yung ano naman po, yung kape. Siyempre, nung amuyin ng bata, yung kape, di ba? Nabanguhan siya. So, yun po ay nagre-represent na kung saan yung problemang naranasan mo ay nabago. Kasi nakita mo na yung bata ay natuwa doon sa kape. So, ibig sabihin, sabi ng ama, anak, alin ka sa tatlo kapag ikaw ay dumaan sa pagsubok? Yun po ang itinanong niya sa kanyang anak. Eh kayo kaya mga kapatid, sa sarili ninyong kaisipan, alin kaya kayo sa tatlo? Yung patatas, dumating ang pagsubok na kayo ay naging mahina? O yung itlog na dumating kayo sa pagsubok, tumigas ang inyong puso, naging kalyo? O ay yung kape? Yung kape ay nagbigay ng aroma. Kasi naiba yung kulay ng tubig at nagkaroon pa ng kabanguhan yung kape. So yun po, alin po tayo dun sa tatlo? Mahina, matigas, o mabango? Kapatid, ikaw makakasagot niyan sa tanong na ito. So sa hapong ito, kung kayo man ay may pinagdadaanan, kung ikaw man ay nakakaranas ng ikaw ay patatas, ikaw ay itlog, halintulad, o ikaw ay kape, kung ano man ang mga pinagdadaanan nyo sa hapong ito, nais kang katagpuin ng Panginoon. Sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga struggles na ating nararanasan, sa hapong ito, nais kang katagpuin ng ating Diyos. So, pwede po bang tayo ay manalangin sumandali? Hallelujah. Hallelujah, Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Lord, sa aming napakinggang iyong salita sa hapong ito, O Lord God. Ama, na naipahayag ang iyong salita, O Lord God. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat nandirito, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Lord God. Especially, Panginoon, kung kami man, O Diyos, ay may mga kinakaharap na problema o struggle sa aming mga buhay, O Lord God. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na sa hapong ito, Lord God, na ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy nilang matanggap kung ano man, O Diyos, ang mga kahilingan, kung ano man, O Diyos, ang mga panalangin nila para sa iyo, O Lord God. Salamat po, Ama, na patuloy ka namin pinagpapala, O Lord God. Binabalik mo namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.